Okay, ako po iniwala na kaya tayo narito, tayo ay mga Kristiyano. At walang Kristiyano na tutol sa kanyang salita. Amen. Walang Kristiyanong laban sa kanyang salita. Oo. Pwedeng, nagkakamali, pero yung laban, hindi pwedeng ganon. Kaya, sabi nga po ng Isaiah, tama ba yun? Ito yung aking titingnan sa makatwid ay yung tao na nangangatal sa aking mga salita. Sabi din ng Bible, ang sa Diyos ay naikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi niyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. So, kayo ba iniwala na ang usaping pagbibigay ay salita talaga ng Diyos? So, kasi yan naman bagaman kayo umimin o hindi, ang pinakamagandang amen yung ginagawa natin. Kahit salamat doon sa ikina-amen, verbally, pero mas wagas yung umimin na nagsisikap sa Panginoon. Yung iba nga, kaya hindi na mo ka-amen Pero mga batid, mahirap hindi maingli. Alam niyo yung Batanggenyo. Mahirap hindi maingli kung talagang ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos sa ating buhay. Tama ho ba? So itong ating tutunghayan ay aklat ng 2 Korinto, na ang hinalaw po ay ang iglesia sa Macedonia para i-challenge yung Corinthians na napakaraming gifts of utterance, gift of faith, gift of administration, gift of dami. Kasi diniscuss sa chapter 11 yung mga gifts, gift of tongues, gift of healing, administration. Pero ang wala sa Corinto yung merong sa Macedonia. Na sila yung, bagaman matindi ang kahirapan, pero matindi din kung magbigay. Kaya makikita natin, hindi hadlang talagang kahirapan. Dahil, wala na tayong pwedeng, wala na tayong pwedeng, yung idahilan. Ayoko, Pastor, wala, di wala. Merong mas wala pa sa'yo. Pero nagbigay. Tama? Ang usapan dito hindi bulsa. Ang usapan dito, ano nga ang salita ng Diyos sa iyo? Tama? Ano ang salita ng Diyos sa iyo? Kasi nga, pag kina-hospital, kahit wala kang pera, labas ang pera Wala kang pera noon, pero nakakagawa ka ng paraan. Bakit? Hospital na usapan yan Kaya mga kapatid, walang hindi pwedeng excuse kay wala. Ang talagang problema doon, ano ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Yun talaga reason doon Ay lalo naman kung ikaw ay hindi wala, di wala. Amen. Ay kung meron naman talaga. Tama? Kaya ako iniwala, ang giving yan po hindi walay meron. Ano ang dating ng salita ng Diyos? So, ito pong Macedonian ay halos ilang beses nyo napapakinggan dito sa pangaral natin. Pero magandang balikan para tayo po ay may mapaalalahanan. So, ang ating kukunin pong pamagat yung dulo, abounded unto the riches of their liberality. Bagaman ang buong pangusap diyan ay गर्ने, balikan nga natin ang talata. Yung buong verse. How that in a great trial, not just trial, but great trial. Amen? Kayo ba may problema? Kayo ba yung problema ngayon? Ano problema nyo? Walang boyfriend? Walang girlfriend? Ano problema nyo? Well, I do hope lahat tayo may problema. Pero hindi yan great. Amen? Sino dito dahil sa buhay Nakakakalungkot nga ngayon
Hindi naman tayo nakakaranas talaga ng pag-uusig sa panahong ito. Yung ikaw ay, alam mo kung bakit? Hindi naman siguro ganun talaga tayo kahapit sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon ng Biblia, ang sino man nagbubuhay sa kabanalan ay uusigin. May talatang ganun, hindi ka? Siya nagsisikap sa kabanalan ay ng mga pag-uusig. Okay. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, great trial, deep poverty, pero abounded unto the riches of their liberality. Pag sinabing liberality, sa Grego yan, maganda ho sa Grego yan. Haplotes. Kaya pala yung giving, nakakahaplot talaga yan. Haplotes. Lagi na may mga, yung ibang sa giving natin, yung, iba parang may mga parunggit din na sa giving, nalimutan ko na. Pero ito, haplots. Ibig sabihin talaga pag giving, medyo hahaplotin talaga tayo. Amen? Haplots, ibig sabihin singleness. Subjectively, ibig sabihin, sincere. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang pag ikaw ay sincero sa Diyos, may giving. Hindi yun potpourri. Hindi yun pag sinabing liberality, sincerity, ang ibig sabihin niya objectively, generosity yan. Kaya merong generosity objectively because subjectively ay nandun yung sincerity. Kapag talaga ang puso natin sincere sa Diyos, yan po magandang bukal ng giving. Kaya kahit mahirap ka, kahit nasa great affliction at trials, ayan, bubukalan yan. Hindi yan masasairan. Nasa yan? Nasa Canada, hindi sa Iran. Hindi masasairan. Tayo pa naman ang daming giving natin. Nakakatuwa naman, Wala namang mayaman sa atin Pero may mga maliliit na giving na tayo ay nagbibigay. Salamat sa Diyos. Pagka nag-mission pa, katatapos pala ng offering, mamaya may mission naman. Mayroon pa rin nga Kaya may pinagpapala ng Panginoon. Yung tayo yata'y anak ay makakatawid nga uli ng 2024, hindi kayo blessing yun. Ang dami na hong kinuha ng Panginoon. January pa lang ng 2024, kinuha na ng Panginoon. Amen? Kaya biyaya ng Diyos. Okay. So, liberality po ay singleness. Subjectively ay, pag sinabing singleness po, yun Naandyan po yung idea ng, yung faithful one, hindi double-hearted, hindi double-minded. Talagang yung focus, yung single. Wala pang asawa. Yun ang ibig sabihin yan, wala pang asawa. Okay. Generosity, bountifulness, simplicity, singleness. Okay, so yun lang po ang ibig sabihin ng liberality, abounded unto the riches of their liberality. Kahit mahirap, lumalago pa rin spiritual. Na nakikita sa giving. Alam niyo po, ang isa sa gates ng growing Christian ay giving. If we are spiritually growing, ang manifestation po niyan ay giving. Giving your time, whole day. Amen? Hindi naman pera lagi yung pag-uusapan natin. Pagka ikaw ay lumalagong spiritual, as in, hindi ka madamot maging magbigay ng time sa Panginoon. Amen? Hindi ka namimili ng iyong pupuntahan. Pagkagawain ng Diyos. Sa totoo na, whether we like it or not, admit it or not, kapag tayo ay matumal sa Panginoon, marami ng problema sa atin. Amen? At salamat na lang, hindi talaga api ang mga nasunod sa salita ng Diyos. Ito ang ating pagtibayin. Huwag tayong maapektuhan ng ayaw. Amen? Amen. Basta, sabi ng Diyos ay magbigay. Kung ayaw mo,
laharap naman tayo sa hukuman ng Panginoon lahat. Amen? Ang mahirap na yan, yung ayaw, naapektuhan ka. Bakit? Mas maapektuhan tayo na ito'y salita ng Diyos. Tama? Dahil tatayo ang salita ng Panginoon, laging mapalad ang naikinig at gumagawa ng kanyang mga salita. Ayaw mo, bahala ka. I'm just preaching God's words. Amen? Pero mapalad talaga yung naniniwala. Amen? Huwag mo naintindihan yung ayaw. Sa akin, ay ilugi ka. Kung ang Diyos ay hindi totoo, edi pari-pariho na lang tayo. Amen? Pero kung ang Diyos ay totoo, abay, mag-igi tayo. Sa larangan ng giving. Okay. So, abounded unto the riches of their liberality. Abounded. Sumasagana. Ngayon, ito ang tanong. Why abounded unto the riches? Ba't ba sila ay walay, in great trials of, affliction, deep poverty? Talagang mahirap sila as in, at maraming pagsubok, persecution, dahil pagka masigla kay Kristo, talagang masigla din si Satanas sa iyo. Ngayon, sa particular na giving, sila ay sumasagana. Kasi yun ang yun ang tinutok mo Abounded unto the riches of their liberality. Sumagana sa kayamanan ng kanilang pagiging mapagbigay. Sagana, Sagana. May tithes na, may offering pa, may first fruits pa, may mission pa, may workers pa. May ilan gang giving natin dyan? Lahat ba nalalagyan natin yan? Yung iba, ipag-pray nyo lang kami. Di ka na nga nagbibigay, papapray ka pa. Yan tanggap mo na habang buhay kang gayaan. Ay may Diyos ka. Amen? Amen ho ba? Ano ba? Ipagpipray ko sa iyo. Abounded unto the riches of their liberality. Why? Why? Tulips tayo. 5 points. Amen? Okay. Tulip. Sige na naman tayo niya. Ako po yung iniwala. Sabi po ng verse, iniba ko lang po yung word kasi pareho naman. Balik tayo sa verse 2. Verse 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy. Yun. Kaya pala abounded unto the riches of their liberality because of the abundance of their cheer. Alam niyo po, masagana ang bigay pag masagana ang galak. Tama? Ayun andun ang sagot. Kung bakit sila ay abounded unto the riches of their liberality. Why? The abundance of their joy. Tama ba? Kaya nga, namimilipit ng iyong pagbibigay, baka namimilipit na rin ang iyong puso. Amen. Andun na yung sagot sa sa topic natin. Abounded unto the riches of their liberality. Pero nilagay ko sa chair kasi yung ibang susunod ay puro say, wala akong makitang J. Mahirap ang lagyan ng J. Di sa siko na inilagay. Pero magkatunog na naman cheer and joy. Amen. Pero maganda pangalan ng joy kaysa cheer. Mahirap yung pangalan ng cheer. Okay, are you with me? Because of abundance of their cheer. Nilagay ko sana dyan cheerfulness. Parang nasasaktan na nga yung tainga Cheer. Tama ba ako? Bahala na kayo. Basta cheer. Okay. Alam mo kapatid,
Bakit itong mga ito ay sagana sa pagbibigay? Kasi sagana din ang kanilang kagalakan. Amen. Sa totoo na mga kapatid, madaling magbigay ang masaya. Ngayon, kung masayang-masaya pa, ay di lalong madali, ay lalo pagkarni, napakasaya. Tingnan niyo yung wise man. Yung wise man. Tingnan po natin ang wise man. Naalala ko lang, yung wise man. Chapter 2, verse, ano yan? Verse 10. Verse 10. Sabi diyan, when they saw the star, they rejoiced. They rejoiced with exceeding and great joy. Kaya naman, ang nangyari, verse 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh, because of their exceeding great joy unto nyong handog. Amen! Kaya yung hindi nagbibigay talaga, wag mo sabihin sa akin, masaya ka sa Panginoon. Ha? Ako'y revive na revive. Huwag ka lang mag-preach ng revival. Ako'y revive. Halata na ikaw ay masigla, nagmamanifest yan sa giving. Amen. Sabi ng verse 10 na Matthew, natin binasa, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Bakit? Ito yung senyales ng Panginoon ay tinutuntun kung saan ipinanganak. Alam mo, nung makita, ang sabi, nasa house, wala na sa, ano nagawag dito? Manger, wala na sa manger. Nasa house na. Ang sapantaha nga ni na Herodes ay nasa 2 taon, kaya pinagpapatay mga na 2 taon. Ibig sabihin, ganun katagal, nagpaglalakbay. Eh, siyempre, pagod na, nawala pa yung gabay, yung tala. Ay, nung makita, di sila hinagalak. Kalahin mo, ang Panginoon talaga yung nagpapagalak sa kanila. Kaya nga, wise. Kaya yung wise, masaya sa Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, alam nyo, masyado tayong bit-bit ng kalakaran ng mundo. Akala natin tayo apin na pag wala tayong TV. Amen? Aping-api na tayo kapag tayo ay walang latest ng cellphone. Aping-api na tayo pag hindi napapag-aral ang anak. Aping-api na tayo kapag yung sweldo kayo napakaliit. Alam niyo po ang aping-api, yung nabuhay kang hindi ka nagamit ng Diyos. Yan ang aping-api. Bakit? Dumaan yung mga si Pipito, si Yolanda, yung mga pinagpaguran, maraming tao, lutang sa ilog. Tama? Pero yung ibinigay mo sa Panginoon, nag-ipon ka ng kayamanan sa langit na hindi kinakain ng tanga. Yan ay kung naniniwala ka talaga sa Bible. Alisin natin yung work standard. Kaya nga sabi ng Bible, dahil sa pagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan ito, nasasakal ang salita ng Diyos. Kaya minsan hindi lumalago ating pananampalataya, ang habol-habol natin, yung mga bagay na lumilipas, hindi natin naiintindihan ang pinag-uusapan, yung pangwalang hanggan. Ba't ang Diyos po hindi galit sa mga bagay na yan? Basta unahin mo lang siya. But seek ye first the kingdom of God. Minsan mga kapatid, salita na lang ng Diyos yan, pero ayaw natin gawin. Kaya walang mangyari lalo sa iyo. Amen? Ba't tatalino pag tayo sa Diyos? Rurunong pag tayo sa Diyos. Kasi hinahabol natin ang mundo masyado. Pero mga kapatid, habulin mo si Kristo, hindi ka rin mahuhuli. Amen? Pag inuna mo ang una, hindi ka huli. Abay, inuna mo ang una, paano ka mahuhuli? Ang problema na yan, si Jesus ay ating inihuhuli. Naniniwala ba kayo sa Bible? Naniniwala ba kayo? Sabi nga ng Bible, subukan niyo ako.
Alam mo, isang araw, mananawa ka, hindi dahil sa natuto ka. Mananawa ka dahil ang dami mo lang alam, ayaw mong gawin. Amen o ba? Amen. Para yung mga damit, pumunta ka doon sa tindahan ng damit, nanawa ka na bakit? Wala ka naman nabili. Bakit? Nakita mo na lang nakita. Nanawa ka dahil nakita mo na nakita, pero hindi mo naman nasuot. Minsan ang Bible verses, nananawa ka na dahil lagi mo na napakinggan, pero hindi yan nakakasawa. Bakit? Hindi mo naman nagawa. Ang sarap kaya na ikaw ay may gamit dahil nasunod ka sa Diyos. Kaysa may gamit ka dahil hindi ka naman sumunod sa Diyos. Are you with me? Because of the abundance of their cheer. Tama ba yun? Malabas ayan ang tunog. Kung may problema kayo dyan, hindi kami problema din. Ang mahalaga, dyan tayo kumuha. Joy. Kasi kitininan ko yung mga susunod, hindi ko malagyan ng joy. Puro Jesus na. Amen? So, kayo ba'y masaya? Kayo ba'y masaya sa Panginoon? Amen. Well, alam mo, ako minsan, kailangan din naman yung damdamin. Pero alam niyo po, yung saya sa Diyos, yun ay nasa pagsunod kahit wala yung damdamin. Dahil itong damdamin, ito'y bulas ukan, lulubog lilitaw. Ito'y moody, itong damdamin ito, mamay naan dyan, mamay wala. Ngayon, kung may damdamin o wala, basta kayo sumunod. Para hindi ko yata feel sumimba, patay ka. Huwag mong babasihan yung feelings. Ang babasihan mo yung utos. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Hindi ko feel. Hindi yun ang feel ang sinasabi mo. Kipilpiling ko dyan. Ano? Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka whether we feel it or not. Amen? And, you know, feelings will follow. Amen? Para tamad na tamad, pero nung ikisumunod, sumikla. Amen? So, because of abundance of their cheer. 2 Corinthians 9 verse 7, alam na po natin yan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Oh. Doon sa 1 Chronicles 29 verse 9, alam na alam din natin yan. Ito yata yung ating pinaghanguan nung kabilang Miyerkules. 29 verse 9 ng 1 Chronicles. Wala, yan, idinagdag ko yan habang kayo nag-i-special number. Ang sabi diyan, na magagay nagalak ang bayan. Amen? Nagalak ang bayan. Dahil sa sila'y nangaghandog na kusa. Sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghahandog na kusa sa Panginoon. Yung kusa, mga batid, yan ay bit-bit niyan ang joy. Amen? Alam mo, pag ikay masaya, hindi ka hilahin. Saka nakakaitang masayang hilahin. Tama ba? Tama ang babae. Pag sayang-saya sa lalaki, hindi pa nadigay uuna. Oo. Hindi pa nagsasabi uuna. Bakit? Ay masaya crush gusto Pag masaya ka sa Panginoon, wala kang irereklamo dapat. Amen? At ako iniwala yung verse 44 and 45 ng Acts. Alam niyo ba yung Acts? Chapter 2, verse 44 and 45? Ano sabi doon? Pasensya na nga, wala dyan. Pero dinagdag natin. At ang lahat ng mga nagsampalataya ay nangagkakatipon. At lahat na lang pag-aari ay sa kalahatan. Hindi 10% lang yon. Lahat ng pag-aari ay matindi yon. Gender, hindi unan yon. Hindi 200 pesos lang yon. Ano? Lahat nilang pag-aari, pati yung tira. Sa kalahatan. Ay hindi birong giving yan. Amen? Then verse 45. Verse 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari.
Pambihira, no? Sabi nga, minsan nagagawa nga natin sa ating sarili yon. Tayo ay nangangailangan ng lupa. Kami nag-meeting, mga leaders, ang aming pinapangarap at ang target namin, loobin nawa by next year, makapagpa-islab tayo ng likod. Mga kapatid, maging visible lang lahat nag-first fruits, ayos ang likod. Makakapagsimula pa tayo ng bahay doon sa taas. Doon ang mga workers. Oh? Amen? Lalagyan natin ng doon, ng rooms. Alam nyo, kasi ang focus, alam mo, ang iba kasi nakakalungkot hindi kasali. Andito maganda. At lahat na nagsampalataya ay nangagkaisa. Kung tayo lang ay nagkakaisa sa gawain ng Panginoon, kung ang pastor ay nagbibigay ng ayos, nagsisikap, at lahat tayo ganon, tayo hindi nangangarap ng gising sa gawain ng Panginoon. Ang problema na yan, marami hindi nagsasakripisyo talaga sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi hinahabol ay ang mundo Ang panuntunan ng mundo, ang pamantayan ng mundo. Na yun naman hindi ipagkakait ng Diyos, magtapat ka lang. Ang Diyos ay hindi liko para hindi tayo gantihang pala. Gantihing pala doon sa mga pagsusumikap natin. Kaso bakit hindi tayo masaya? Kasi hindi nga natin nakikinig tayo pero walang kalakip na paniniwala. Tama ba? Pero ikaw ay naikinig at naniniwala ka doon. Sarap, ano? Ano kang kaya ibinta ko para makabili ng lupa? Naunahan na tayo doon. May tatayong karwas doon. Pangarap ko pa rin sana yun wala na uli. Ito, tagilirang ito, hindi ko alam. Malay ba, bangkarutihin. Kahit na bangkuritihin, wala ka pa rin mapira. Di ba, ang bibili. Pero supposed to be, hindi naman dapat magkaganan. Amen? Maraming napupunan na pangailangan ng gawain kapag naniniwala talaga tayo sa giving. Kayo ba'y naniniwala dito? Kayo ba'y naniniwala dito? Kaya ba iniwala, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag ikay nagtapat sa giving? Opo. Minsan yung hindi tapat sa giving, may tinatamad din tulungan. Totoo na. Kapag ikaw ay hindi nagsisikap, nising kung duling, wala kang binibigay sa Diyos, katamad kang tulungan. So, totoo na. Baka pinapakialman ko ang pagkastigo ng Diyos pag ako ay Kasi nakakatakot ang damot mo sa Diyos. Kaya mong pagdamutan ang Diyos. Nakakatakot yan. Tinitingnan ko ang listahan ng giving natin. Marami taon na. Buhay pa si Arlene, walang giving. Buhay pa si Arlene. Hanggang ngayon. Nakakalungkot. Naniniwala ka ba talaga sa salita ng Diyos? Amen? 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 Huwag naman siya kababagabag ng kaluluwa niya. Biro lang po yan. Amen? Because of the abundance of their cheer, joy. Bet ko binasa yan, Acts chapter 2, verse 44 and 45. Alam niyo kung bakit sila may ganyang giving? Ibalik mo lang sa verse 41. Ang dahilan. Tignan niyo, verse 41. Yan nga sa English. Then they that gladly receive. Hindi sila offended. Masaya sila sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang Macedonian churches,
Bakit sila'y abounded, ano yun? Ang ating topic, abounded unto the riches of their liberality, yung kanilang giving. Ako iniwala, yung riches doon, hindi yung ibig sabihin saganang giving, kundi yung source, yung value. Kasi ang yaman sa Diyos ng iyong bigay, actually hindi naman lagi nakaano sa amount. Kundi yung virtues ni meron dito, yung quality meron dito. Kala mo, hirap na hirap ka na, ganyan ka pang klase magbigay. Amen? Dadalawang left na binigay mo. Kaunting harina na laang, at saka kaunting langis, binigay mo pa. Yun ang may timbang sa Diyos, not necessarily yung amount, yung hapdi sa iyong puso. Mabigat sa iyo pero na ibigay mo. Bakit? Masaya ka nga. Amen? Di ka kayong mga lalaki, tayong mga lalaki, pag napaibig, wala namang pera nagkakapera. Nakakakabili nga ng pangregalo kahit yung bulaklak ng kapitbahay. Ano yung mayuhan? Di ka? Kaya nga tayo gayon sa Diyos, may problema tayo. Amen? May problema tayo. Kung ano-ano pang hahabiing salita, may problema. Huwag ka na magpaganda ng salita, may problema talaga. Huwag na nating itago ang ating mga sarili sa ating mga salita. At saka mga batid, pwede mo pagtaguan ng kapwa, may tayo na may lahat ilantad sa Diyos. Di ka? Ang ating kinakausap dito ay Diyos. Tama. So, yun po ang ating napansin. Kaya, then they that gladly receive. Siyempre, kaya mayroong verse 44 and 45 kasi positive sa Word of God. Kaya, kinakausap ko kayo. Positive ba kayo sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Masaya pa kayo? Malapit na ulit anniversary natin. Kayo ba excited? Nagkausap na ulit kami ni Pastor Tan. Nakalimutan ko lang magpa-picture. At kinonfirm ko, opo, walang problema. Ikaw pa? Ikaw pa? Pastor Eloy kaya yan? Sa ito na, actually, na-miss ko talaga yung fellowship ng BMP. Na-miss ko. Yung mga kakilala ko dati doon, mga kalbo na. Pag nakatalikod, kita, no? Ay, sorry. Okay. Meron nga pala tayo dito ng Habibi. Okay. And then, kung titignan natin yung verse 46, tingnan niyo po yung verse 46. Sa ibabaw at sa ilalim, kumbagay sila'y balot ng joy. Kalahin mo, ibabaw at ilalim. Kaya yung gitna ay giving, paano yung ibabaw at ilalim ay joy? Tama? Kaya possible talaga ang giving pag may joy. Marami kang mapupunasan at mahuhugasan pag joy. Tama? Okay. And they, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness. Tama? Verse 41, then 46, nagigit na yung 44 and 45, balot ng joy ang giving. Amen? Kaya masagana ang give. Kaya ano sabi doon? Abounded unto the riches of their liberality. Why? Because of abundance of their joy. Ay, yung pagsimba pala ay lungkoy na. Amen? Magbabasa pala ng Bible. Naku, may nabasa ko na wala na ganyan, hindi pa. Di pocketbook naman. Hindi ka? Kayo pinakakaranas ng kayo minsan yung lambot na lambot sa Panginoon. Alam mo ba pag kayo nadating doon? Gising. Wala mangyayari sa iyo pag hindi ka gumising. Oo. Alam mo, ang solution mag-revive, magbasa ka lang uli. Iinit uli ang puso mo. Ang Bible talaga ang nagpapainit. Kaya naman, ito rin naman ang nagpapalamig pag hindi mo binabasa. Kaya marami, sa totoo na, ay salute doon sa maraming works. Pero mas saludo ako sa inyo na maraming works, nagagawa pa rin magbasa ng Bible. Kasi tatandaan ninyo, dahil sa pagsusumakit sa mga bagay ng mundong ito,
ay nasasakal ang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin nasasakal? Hindi nga yung motor, kaya hindi makatakbo pag nachochoke. Maganda yung choke, yung sa pisara. Pero pag yan sa gasolina, hindi yan tatakbo. Kaya marami ang salita ng Diyos, hindi makatakbo. Nasasakal. Ano nakakasakal? Sa pagsusumakit ng mga bagay ng mundong ito. Kailan tayo nagsumakit sa mga bagay ng itaas? Amen? Sana talaga kami magkalupa na. At makapagsimula ng school ko. Sino kaya ang gigil na gigil doon? Ako naman nagpipray. Malay mo, kalooban ni Lord. Tama naman sa prayer mo. Walang kadating-dating. Amen? Meron nagpapayo sa kung alam, kung wala lang tayong kasabay ng van, papatulang ka nila, ini-encourage sa akin ilan yon? Halimbawa 3,000. Halimbawa ay 1,500. Ilan yon? Ilan ang kayang square mo? Pinguy kaya nga sa isang taon. Kaso lang may van. Pagbili na kaya natin yung van na yan. At pandadaw natin sa lupa. Amen? Pero kayo ba'y atat na atat na magkaroon nun? Katulad niyan. Masakit sa puso ko may tinatayo na dyan. Alam nga naman yun ni Lord, patamaan mo ng kidlat yung mga nagsisimula. Mahirap naman yun. Hindi natin pa Pero papayag ba tayong isang araw, wala na tayong dito? Ay kaya naman, bakit? Ay siglahe! Maging masaya. Ano mga kapatid, pag pinangarap mo mundo, iwanan mo din naman yan. Nasa inyong mensaheng mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kayo ba'y naniniwala doon? Hindi. Pag ako'y malaki na ang bahay ko, saka ako magbibigay. Pag ako'y garne. Hindi, ang inuna mo ngay sarili mo. Ang layo mo sa salita ng Diyos. Kayo naniniwala isang araw, yan kung bagay, may consequence din yan. Hindi lang ang kasalanan kung ano-ano. Yung ating pagpapabahay sa Diyos, may consequence din yan. Pagdating ng mga panahon kailangan mong gamitin ng sigla mo, lakas, wala. Bakit? Di ka naman nakaipon talaga ng lakas. Amen? Number 2, not only because of abundance of their joy or cheer, but because also of amendable of their choice. Yan. Kaya, pasensya na kayo, kaya ako nag-cheer. Bakit? Verse 3 and 4. Why abounded unto the riches of their liberality? Bakit? Bakit masagana sila doon? Sa kanilang pagbibigay. Mahirap yon. Mahirap yon. Kaya pwede kang yumaman kahit mahirap sa giving. For to their power, I bear record. And beyond their power, they were willing. They were willing. Pag sinabi pong amendable, yan po ay willing. At saka yung madaling mag-agree. Agreeable. Are you with me? Pag sinabing amendable, agreeable. Salita ng Diyos yan. Amen. Praise the Lord. Sige po. May project tayo. Wala akong problema. Hindi yung papers pa lang. Project na naman. December naman. Tapong-tapong na naman. Ako i-attend pagkatapos ng anniversary. Pambira yun. Iba nga, anniversary lang na-attend. Ikaw naman pagkatapos ng anniversary. Are you with me? Ay niyo bang puso willing? Amen? Amendable? Agreeable? Willing? Walang maraming pulong kapag ikaw ay willing. Amen? Amen? Sa totoo na, ito'y pampalakas lang uli, pero ito hindi another pulong. Amen? Na para bagang ikikinakailangan laging kumbinsin na tama ito. Pag ikaw ay willing, hindi kailangan ng maraming pulong. Ano gagawin natin? Salita ng Diyos yan. Sama ko dyan. Logis, sama ko dyan. Amen?
Hindi yung marami pang inireklamo kasi iniuo. Mahirap yung gayon. Eh, kung alam mo lang, pastor, ang dinaranas namin ngayon, kung alam mo lang, ikaw kasi, hindi mo tinatanong ay, sarap din ng aking. Sa dami ko. Alam niya, ngay tutumbas pa sa paghihirap ng Panginoon. Asa sa dinanas ng mga apostoles. Ay si Job, di ka? Nagreklamo ka si Job, kung alam mo lamang, Panginoon, ubos na ang hayop ko. Amen? Kung alam mo lang, Panginoon, namatay ang 10 kong anak. Kung alam mo lang, Panginoon, pigsahin ako. Kung alam mo lang, Panginoon, si Mrs. ayaw nang tumay sa akin, sama-sama ang loob sa akin. Wala ang ganun eh. Sabi ni Job, tatanggap lang ba ako ng mabuti? At hindi ng masama? Sagay hindi nagkasala sa Job, sinamba pa rin niya ang Panginoon. Anong totoong iyong inihinagpis? Yan ganun ay tumumbas na kay Job. Alam mo, ang may problema talaga sa ating puso. The heart of the problem is the problem of the heart. Amen? Hindi yung kahirapan, mahirap nga yung Macedonian churches. In great affliction, get trials of affliction, and deep poverty. Mahirap po yun, pero masaya kahit mahirap. Ay tayo naman, ako yuniwala, hindi tayo hirap na hirap. Amen? Kita ko nga kayo nasa Jollibee din Amen? Amen? Ay, panay din ang may nakamotor na nadating Shopee. Alain mo yun? Alain mo, abot-abot ang Shopee sa iyo, tapos ikaw makadaing Alam, yung puso talaga may problema Yung puso yan ang may problema. Tapos saka kung ikaw na may malaking problema mo, huwag kang pakimali-mali. Masama kang hawa. Amen? At kung ako naman sa inyo, kung biditi may reklamador sa gaming, iwanan nyo. Masamang hawa yan. Hindi yan nakakatulong. Amen? Yung wala pa na may binibigay ang reklamo Kung bagay sa bata iutusan pala ang tuhod ilampas na agad ang balikat. Saka, dadabog. Sumama kayo doon sa masasaya. Kahit nahihirapan. Amen. Sabi, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Yung hindi giver, masamang ugali yan. Bakit? Gusto lang humingi sa Diyos. Alam niyo kung inuuna ang Panginoon, kung inuuna natin ang Panginoon, iniwala hindi talaga tayo pagkukulangin lalo ng Panginoon. Maging ikaw mismo sa iyong sarili. Hindi, ang iba ay nakatikim lang ng konting langit Akala'y naroon na. Ang daming gustong kamkamin sa mundo. Wala namang pangarap kay Kristo. Hindi ka uubra. Bakit? Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Amen? Ay, ganun yun. Asa ang malupit nito? Ang tagal na natin naikinig, gayon pa rin. Laking problema mo. Ining, utoy. Makinig tayo. Gusto mo maging masaya? Sumunod ka. At pag masaya ka, lalo kang susunod. Because of their amendable choice. Willing Willing. Tanyo ha mga kapatid. John 15:16. Alam na alam nyo yan. Life verse yan natin. Amen? Yan ang JABC verse. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Amen? Okay. Pinili ka na nga. Para piliin mo siya. Kaya nakakapagtaka, pinili ka niya, tapos hindi mo siya mapili. Delikado yun. Kapag pinili ka niya, dapat pipiliin mo rin siya. The evidence that God chosen you, you will choose Him. Abay, pinili ka na ba, hindi mo siya mapili? Abay, hindi pang kaligtasan lang yan. Kaya kung napili ka ng Diyos, bay piliin mo rin siya. Piliin mo rin magbigay. Kaya nga sabi, make
your election sure. Amen. Ang resulta na ikay pinili, pipiliin mo siya. Amen. Ngayon, sabi mo ikay pinili, hindi mo siya mapili. Amen. Kung ano-ano pinipili mo, nakakalungkot, ang pinipili pa yung maglalayo sa Diyos. Pinili ka ng Diyos para maging malapit sa Kanya. Bakit ka naman pipili na maglalayo sa iyo? Okay, nagawa mo yan. Pero dapat hindi ka magmalagi dyan. I have chosen. You have not chosen me. Sa totoo na, hindi talaga natin siya pinili. Bakit? Ibang gusto natin. Kaso lang, ginusto ka na ba't iba pa rin ang gusto mo? Amen. Are you with me? Kaya mga kapatid, amendable po ang ating puso. Automatic po yun. Kapag hinirang ka, hihirangin mo rin siya. Kapag inibig ka niya, iibigin mo rin siya. Ngayon, kumusta ang giving natin? Kasi marami pastor ang pangarap. Nako, pangarap may walang matutupad yan. At kung matupad man yan, hungkag yan. Bakit? Ang nagpupunoy Diyos, hindi ang mundo. Pambihira, ano? Ilang beses natin nabasa si Solomon? Nakuha na niya ang gusto niya makamtan. Pero sabi niya, vanity of vanity. Anything under the sun are nothing but vanity. Pag sinabing vanity, empty. Kalahin mo, 1,000 babae, empty? Ay talagang empty yan. Empty ang lakas na. Di ka? Ang ganda ng bahay, hindi pinturado ng rain or shine. Ginto ang bumabalot, pero empty. Writer ng Proverbs, ng Song of Solomon, and then Ecclesiastes, pero empty. Mayaman, empty. Matalino, empty. Bakit? Ang pumupuno, Diyos. Tapos sahabulin mo pa rin yan. Amen? Pero kung iniwala, ibibigay yan ng Panginoon yan. Kaso lang, mas maganda talaga yung unahin siya. Bakit? Tignan nyo ha? Laging inihalimbawa sa inyo. Bakit ang kamates hindi pakwan ang bunga? Ang hirap na yun. Puno ng kamates, pakwan ang bunga. Yun namang duha. Hindi kalabasa. Ano? Ano ibig sabihin? Hindi bagay talaga ang maraming bunga kung mahina ang ugat. Ang puno. Naililigaw ka na nga sa kaunti, di lalo sa malaki. Kung hindi tayo tapat sa kaunti, lalong hindi sa malaki. Naintindihan niyo ba yan? Kung tayo hindi mapagkatiwalaan ng Diyos sa maliit, lalong hindi tayo napagkakatiwalaan sa malaki. Kung tayo hindi mapagkatiwalaan ng Diyos sa kakaunti, hindi lalo niya kaya tayong pagtiwalaan sa marami. Ngayon, kung ikaw ay hindi pwede sa kaunti at nagkaroon ng marami, windang ka. Bing ko sa iyo, windang ka. Are you with me? Parang napanood ko sa Gladiator ba yan? Gusto ng position, di naman marunong. Ay yung komandante, sanay sa labanan. Sabi niyan, ay kinagalitan hanggang sa nilaso nung naglaban sila pinatay. Bakit? Naiinggit. Pinatay pa niya ang kanyang biyanan bagaw, ama niya. Dahil gusto niya siyang umupo. Alam mo kapatid, hindi bagay talaga sa atin ang abundant blessing, kung hindi naman abundant ang ating joy. Naintindihan niyo ba yan? Tayo niyo, dumaan yung mga malaking bagyo. Alin ang nagtumba? Yung ugat ay kakaunti. Pero ang iba'y humapay. Pero palibasin natin pang ugat, nasuhay uli. Tayo pwedeng humapay kahit maugat. Pero susuhay ka uli. Amen? Pero ang iba, literal na bagyo, kahit nga pagpapala na, bagyo pa rin. Kalahin mo pagpapala na, naging bagyo pa rin. Bakit? Hindi mo kayang tanganan. Wala ka pa ayabang mo na. Hindi ka na naikinig salita ng Diyos. Hindi ka na respeto sa pastor mo. Hindi lalo kung kayo meron na. Tama ba? Are you listening? You have not chosen me, but I have chosen you. Did God choose you?
So choose Him. Amen? Amen. Oh. Tingnan pa natin. Because of amendable of their choice. Tingnan niyo po yung Ezekiel. Ito yung pamilyar sa atin. Tingnan niyo ha. Ezekiel 36 verse 26-27. Kaya willing. Kaya sabi nga sa inyo, nag-preach si Peter sa Acts chapter 2. Hindi giving. Peter doesn't preach about giving, but about salvation. Pero bakit may giving? Kasi pag ang iyong puso ay talagang may Diyos, may giving yan. Kaya nakakatakot yung walang giving. Baka walang Diyos dyan. Are you with me? A new heart also will I give you. And a new spirit will I put within you. Israel, ang context, ang latag, pero nag-benefits ang church ng New Testament as of now. Kasi darating pa na ang maliligtas ang Israel, na bibigyan ng bagong puso, sila'y maliligtas as a nation after in the first part of second 3.5 years of tribulation. Doon pa sila maliligtas as a nation. Pero ang nag-enjoy ng pangakong yan, yung New Testament covenant, ay ang church. Ngayon, anong Jape? A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Ano klaseng heart yun? Ito yung opposite ng new heart. And I will take away the stony heart, yung hindi willing na heart. Pag stony heart, rebellious heart yan. Palaban yan. Palatutol yan. Amen? Kaya nga that gladly receive His word. Alam niyo po, pagka ikaw ay ligtas, may bagong puso, masaya ka, salitahan ng Diyos. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you a heart of flesh. Then verse 27, kapag naibigay yung heart of flesh, tingnan po, nandun yung willingness. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And ye shall keep my judgments and do them. Not stony heart. Lalakad talaga sa gusto ng Diyos. Ang Second Chronicles, nai-enjoy yung New Covenant na yan sa Israel. Amen? So, because of abundant of their cheers, then because of amendable of their choice, talagang sila po ay hindi tutol. Walang madaming usap pag ang puso'y laman, malambot. Amen? Yan ay magtatanong hindi para kumontra, kundi paano ko magagawa ng ayos. Iba yun Iba yung nagtatanong, paano yung pastor, ako'y gustong-gusto ko, pero ano yung proper? Yun. Hindi, saan ka ginagamit yan? Sama wala mo palang ibinibigay, tanong ng tanong. Reklamo na reklamo, wala mo palang record. Are you with me? Walang maraming pulong kapag tama o salita ng Diyos. Kasi, willing, flesh heart, not stony. Amen o ba? Kaya, why? Why abounded unto the riches of their liberality? Bakit sumasagana? Ikaw ba naman yung hindi sumagana kung masagana ang iyong galak? Ikaw ba naman ang hindi sumagana sa giving kung ikaw naman hindi mahirap kausap? Amen? Ang dalihong magawa ng isang gustong gawin pag ang kausap may madaling kausap. Pero yung paliwanag ang habang-haba, naubos ang panahon sa kapaliwanag, walang nagawa. Hindi naman siya nagpapaliwanag yan kung ano, yung willing, kundi gustong makaiwas sa dapat gawin. Amen. Amen. Kaya kumusta tayo? Tayo ba'y nagbibigay na?
Kayo ba naniniwala? Tayo ba'y nagtatights? Ay, yung iba'y pinuproblema pa yan, di sila na bahala. Basta tayo hindi nagkakamali, ito ay nagbibigay ng tithes. Yung ibigay mong bukid, di ka mali, yung pagka naman tithes. Tama? Ako yung naniniwala, hoy, mo binibigay ang tithes. Hindi ko man turo yan. Yung iba ay nagpipilit to pa rin ang 10 utos, hindi naman ate. Tama? At nakakapagligtas pa raw yun. Ang tithes hindi nakapagligtas. Ibang inililigtas nun. Tiyan ng mga manggagawa. Kaya ba ito, marami tayong manggagawa. At panalangin na talagang tayo dumami ang bunga. Bakit? Marami manggagawa eh. Dapat pag marami manggagawa, marami ding maakay sa Panginoon. So, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you shall keep my judgments and do them. Okay, number 3. Why? Abounded unto the riches of their liberality, because of abundant of their cheers, because of amendable of their choice, willing. Amen? Then number 3, because of abnegate life to their Christ. Because of their abnegate life to Christ. Ano ba yan? Because of abnegate life to their Christ. Baliktad dyan. Because of abnegate life to their Christ. Bakit? Tingnan niyo po. Pag sinabi pong abnegate, yan po ay suko. Suko. Yielded. Surrender. Give up. Bakit sila'y masagana? Ay willing nga eh. Kaya may willingness. Kasi sila nga ay hindi sila tutol. Tingnan niyo po ang verse 5. Basahin niyo po ang verse 5. And this they did. Anong ginawa na they did? Abound in their liberality. Why? Not as we hope. Actually, hindi na nga sila umaasa. Bakit? Namangha nga sila. Bakit? Hindi nila ina-expect. Bakit? Ay, mahirap eh. Minsan sa totoo na kami mga pastor, nagigitla talaga tayo. But gayong hindi mo naman inaasahan, sila pa ang giver na walang bibigay. Pero yung iba, yung may inaasahan ka, kasi alam mong may bibigay, sila pang wala. Amen? Amen. Kaya nakakalungkot minsan. Yung inaasahan mong dapat gagamitin ng Panginoon sa larangan ng giving, mamamangha kang hindi. At yung iba naman na hindi mo iniisip bakit wala, di wala, sila pa yung nagsisikap. Kumusta kayo? Wala nakakarating ito sa inyo. Amen? Bahala na kayo magpatama-tama na yan. Sana kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, sabi, ipag-pray mo ito. Ipag-pray mo ito. Huwag ka lang makinig. And this, they did. Yung about, ano yun? Sabi diyan? Abounded unto the riches of their liberality. Not as we hope. Ito kasi, naging possible yun eh. Not because of abundant of their joy, at saka yung kanilang pagiging willing, but first gave their own selves to the Lord. Amen? Sabi ng babaeng napaibig kay Jander, naibigay ko nga ang aking oo, yung pagamang aking apelyido, ang hindi. Amen? Tama ba? Amen. Biro lang yun. Bayabas. May si Jim Willie ko. Bayabas. Ano nga yung bayabas na yun? Okay. Ang punto ko, mga kapatid, naibigay mo nga ang buhay mo, yung pagramang laman ng wallet mo ang hindi. Tama? Amen. Kaya mga workers, hindi bagay sa workers, hindi nagbibigay. Naibigay nga nyo yung buhay, tapos yung tithes hindi nyo maibigay. Because of abnegate life to their Christ. Ibinigay.
Ibinigay nila ang kanilang buhay. Alam mo mga kapatid, kaya bubukal talaga yan kapag ikisuko sa Diyos. Bubukal talaga yan. Amen? At ako iniwala, hindi naman pagpo-full time lang ang tawag sa atin ng Diyos sa ministry. Lahat tayo full time. Bakit? Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Hindi naman tayo parang yung hiram lang. May sasauli-uli. Kayo ginakita ng kamay, pahiram ng kamay. Sasauli ko bukas. Hindi. Full time ang kamay. Tama? Full time ang ilong. Ari nga pinagre-resign ko na ayaw pa Pinagkukwit ko na ito, ang tagal na kaya mag-quit na. Pero hindi loyal. Faithful. Amen? Mga bahagi natin faithful. Kaya hindi lagi full-time lang ang aasahan ng Diyos. Dapat tayo bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Full-time tayo kay Christ. Amen? Lahat tayo bahagi. Hindi tayo walang pagka-backslide mo na. Full-time ka pa rin. Bakit? Hindi naman nawala na ikibahagi niya. So, ibig sabihin mga baded, kung talaga ikaw ay suko sa Diyos, ang sabi ni Pablo hindi na kami umaasa. Bakit? Kaya pala sila ay mayroong ganong giving. Kasi, suko sa kanila. Suko sila sa Panginoon. Amen? Tama ba? Tignan niyo yung panahon ni Digong. Winawarningan ko kayo. Patayin ko kayo. Hindi pa naupo. Daan-daan libong ng umabot yung nagsukuan. Bakit? Takot Suko. Ano pag sinabi suko? Taas ang kamay. Dala. Punta doon. Walang hindi kayang sundin. Basta inutos. Bakit? Suko nga Amen? Kaya yung hindi giver, hindi yan suko. May kanya yan. Maniwala kayo. Are you with me? Amen. Saan makakabot naman yung iyo? Sige, pagpalagay na pagpilitan mo yung iyo. Una, hindi ka magiging masaya kung anak ka talaga ng Diyos. Titiyakin ko sa inyo, hindi kayo magiging masaya kung anak talaga kayo ng Diyos. Dahil pinili ka niya, pipiliin mo dapat siya. Amen. Tingnan niyo po ang A hanggang C ng verse 5. Nabasa na ba natin? And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. But first they gave their own selves to the Lord. Kaya mga kapatid, bakit sila ay sagana sa kayamanan ng pagbibigay? Dahil yung kanilang sarili, hindi nila kayang ipagdamot sa Diyos. Amen? Sana mag-full time din kayo sa giving. Amen? Sana mag-full time din kayo sa paikinig. Sa paglinggo, full time din kayo. Hindi half time. Half day. Sana full time din tayo sa pagbabasa ng Bible. Full time din tayo sa pagpipray. Walang Kristiyanong dapat walang ginagawa sa kanyang buhay Kristiyano. Hindi bagay yun. Walang sangkap ng katawan, walang function. Kaya kung talagang bahagi tayo ng katawan, mag-function. Huwag ka lang, pastor, pag-pray mo lang kami. Mag-pray ka rin. Amen? Amen? At huwag niyo sabihin, naituro ko na sa minsan, hindi porke, pray ng pastor, hindi ko mahila ang langit. Ibigay mo ito. Ibigay mo ito. Ay, paano? Ang hinihingi pala babae, dalawa kayo. Ay siya, maghati kayo. Hindi ganun. Kung anong kalooban ng Diyos. Amen. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves. Tingnan nyo si David. Balikan natin si David. 1 Chronicles 29. Imagine mga kapatid, si David ay nagbigay. At alam natin yung kanyang ibinigay, hindi ba basta? Amen. Ito ang aking pinupunto. Kung behind giving is the principle of
abnegation, being abnegate, yielded, surrender. Ibig sabihin, si David ay surrender sa Diyos. Imagine, hari, surrender. Amen? Hari, pinakamataas na posisyon sa bansang Israel, suko sa Diyos. Sino ka naman para hindi? Are you listening? Amen. Amen. Kaya nakakahiya yung hindi giver. Sa totoo na. Ibig sabihin mga kapatid, meron kang ini-insist na iyo. Nagmamarunong ka sa Diyos. Hindi kita paniniwalaan. Wala akong binesa sa iyo. Amen. Amen ba? Wala akong binesa sa mga ganyan. Dahil ang paniwala ko, ang Diyos ang omniscient, hindi ikaw. Amen. Kaya ba'y nagbibigay na lahat na nandito? Hindi ko inihingi ang malaki. Hindi ako nahingi, Pero mga kapatid, matindi ang ibinigay ni David. Basahin natin. Tingnan, hindi lang si David. Pagdating ng verse 5 and 6, ninyo nabasa natin yan. Verse 6. Kasi sabi ng verse 5, yung huling bahagi, who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? Tingnan niyo po sabi ng verse 6. Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers and the king's work offered willingly. Hindi ito basta civilian. Ito yung mga noblemen. Are you with me? May mga katungkulan ito. May mga tikas ito. May mga sinabi ito. Pero suko sa Diyos. Minsan tayo naman, nagtutong ating pinagmamalaki, tayo hindi mapasunod ng Diyos. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Ano nga, totoo yung pagmamalaki mo? Itsura? Ayan kung ikaw maganda. I-dice mo sa Miss Universe. Bisbihin mo yan. Ang ganito yung itsura ko. Paano? Nag-iisa ka lang nating isasalmin eh. Amen? Pero i-dice mo ang iyong sarili sa maganda. Baka sabihin mo, ito ka ako. Para yung isang magaling maglaba daw sa Amerika. Yabang na yabang na kung makapaglabay maputi daw. Ay, sa Amerika pala yung nagsasampay din. Bakit nabasa ko nagsampay? Nagsampay doon sa bahay nila. Ay, umulan ng niebe. Umulan ng niebe. Ay, sigaw sino nagdumi ng aking inilabhan? Bakit? Akala mo kasi maputi na. Kasi yan lang ang nakikita mo. Pero madatngan ng talagang matingkad na maputi, ang dumi. Amen? Kaya huwag kang mayabang. Are you listening? Minsan nakabigay lang ng garne kung ipagbida na. Hindi naman consistent. Alam mo, huwag kang magbibigay dahil sa bugso lang ng iyong damdamin. Commitment yan, karakter yan. Karakter yan. Kasi pag ikiningas kugon, yan ang pagkatao mo. Amen? Kapag ikay gagawa at nangako, sabi nga ng Diyos, pag ikay nangako, huwag kang titigil, hindi mo gawin. Bakit? Hindi ang Diyos natutuwa doon sa nangangako na hindi ginagawa. Kasi pagka tayo nagbibigay, hindi para i-impress ang pastor, hindi i-impress ang workers, hindi i-impress ang sino man. Tayo nagbibigay because masaya tayo sa Diyos. Ay, bigay kami nagbibigay, hindi mo lang ako nababanggit sa pulpito. Na ako'y nagbibigay ng garne. Huwag mo antay magbanggit ka sa pulpito. Hindi ka naman ikaw nagbibigay para ikipanghalandakan. At kung ikaw ay nagbibigay, kahit hindi ka pinangangalandakan, mas seryoso ka sa Diyos. Amen? Kumusta inyo mga commitment? Yan ba naibibigay pa rin hanggang ngayon? Amen? Yung ban natin. Kumusta yung ban natin? Yung ban. Amen?
Number four. Number four. Because of acknowledging their chief. Ang akin pong chief dyan, ibig sabihin yung mataas sa kanila. Yung leader nila. Ano mga kapatid? Hindi mahirap magbigay ng totoo. Una, kung masaya ka talaga sa Panginoon. Pandalwa, kung ikaw ay willing, amendable ka. Pantatlo, ikaw ay surrender. Pantatlo, kung kinikilala mo ang leader mo. Are you with me? Amen. May napapansin kasi ako pag ako'y dumain sa giving, hindi mo maipinta ang mukha. Lalo pagka natatakil yung mga pangkukulang, alam nyo, lahat tayo nagkukulang, ang akin lang, ay bawi. Bawi! Amen? Kapag ikaw ay nagbabawi, huwag kang magsusunog ng puste. Amen? Tama ba? Magtatayo ka ng bahay, nagsusunog ka naman ng poste. Verse 5. Ano sabi ng verse 5? D. Tingnan niyo po yan. Di pa ho ba kayo? And this they did. Not as we hope. But first gave their own selves to the Lord and to us. Sino yung us? Sina Paul. Mga apostoles. Ay, wala mga kapatid, kapag negative ka sa preacher, di ka maaasahan magbigay. Are you with me? Amen? Lagi na lang akong pinatamaan, magsawa ka. Sino tinakot mo? Ha? Sadyang ang salitahan ng Diyos ay nakakatama pag hindi tayo nagsisikap. This is not my words. This is God's words. Ay, sige tayo masasaktan. Ay, ako ngayon nasasaktan. Pero depende sa pagtanggap ng sakit. Ang tunay at makadiyos na nasasaktan, lalong nababa sa Panginoon. Kung ikinatutol at nagmamaktol ka sa puso, malaking problema mo sa Diyos. At ako, walang binesa sa akin yun. Ang sabihin ko sa inyo, huwag yung daisan ng daisan niya at masamang hawa yan. Masamang hawa yan. Yung maktol na maktol salita ng Diyos, walang binesa sa akin yan. Amen? Ba't ang tao pag sa sarili mauubusan? Pag sa salita ng Diyos, maktol. Masamang ugali yan. Ngayon, kung di ka magbabago, ay kawawa ka. Amen. Sana, huwag masasampay ng katulyasi ang ating uso. Pag tayo naikinig ng salita ng Diyos, nahahalata ka lalo. Amen. Matuwa ka pagka salita ng Diyos, itinatama tayo. Lahat tayo sa klaon nito. Kumusta kayo sa pastor nyo pag nakikinig kayo? Amen? Ay, sabagay, madali naman. Amen! Pero pag linggo, wala pa rin giving. Amen? Pero ako'y natutuwa dito. Nung binigay sa akin ni Des, kita ko dito, hindi mamayaman, pero nagsisikap. Wala. Nagsisikap. Kita ng Diyos ang inyong pagsusumikap. Pagpalain kayo ng Panginoon. At yung mga yon, kahit natatama sa preaching, pero nagsisikap, iba ang dating. Luhod nababa, nagpipray, Lord. Pero yun nagsisikap na. Pero meron kaya ayoko nang matindi, ako lagi na pinatamaan. Alam mo, pag ikaw ay laging may ganyan ang isip mo, may problema ka talaga. Kasi ang Bible ay general yan. Hindi yan hepe. General. Tama ba?
may guilt talaga na hindi pinagsisisihan. Tama? Ay tayo naman may mga guilt. Na kahit iba yung pinararat nga, ikaw ang lusaw. Pero palibasa ayos ang puso mo, nababa lang, Lord. Sorry po. Bagaman hindi ako ang kanyang tinutukoy, pero nagawa ko rin yun. Tama? Yung iba, siya na nga ang tinutukoy, hindi pa makita eh. And this they did. Sige. Because of alibakuya. And this they did, not as we, yan, and unto us. Amen. Ang pastor niyo ba ay ayos pa sa inyo? Amen? Magaman talagang masakit mangaral ng salita ng Diyos. Tama ba yan? Kayo ba'y nasasaktan? Kayo ba'y masaya pa rin kahit nasasaktan? Kayo ba ay hindi negative sa akin kahit kayo nasasaktan? Amen. Basta, sana tamaan ka ng kulog. Wala kayong problema mong paggaganyan. Amen? Tingnan nyo ha. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. 2 Chronicles 20 verse 20. Andiyan pa ba kayo? And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. Tekoa. Yung magandang pangalan, Tokwa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Pakibasa nyo nga. Pakibasa ulit, sabay-sabay. Basa. Amen? Huwag mo sabihin sa akin, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi sa lingkod ng Diyos. Amen? Amen? Believe in the Lord your God. Yes, I believe in God, pero yung pastor, sorry ka na lang. Hindi ganyan. So shall you be established, believe His prophets. Amen? Ibig sabihin, hindi balido sa Diyos na naniniwala ka sa Kanya, pero sa Kanyang tagapangaral ayaw mo. Amen? Paano ko naman gugustuhin niya? Lagi na ako pinatamaan. Lagi na lang kami sinermonan. Kaya nga, sermon. Kala niyo mahirap mag-prepare ng sermon. Amen. Amen. Maliwanag ko ba? Kumusta ang pastor sa inyo? Masaya pa ba kayo sa pastor? Amen? Kumbira, pastor, kailan mo kami tatantanan? Tagal na yan, ha? Ano sabi ng Jeremiah 3:15? Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan? And I will give you pastors according to mine heart. May ikakasal ako, sana makuha yung ating license. Kung hindi, ay di illegal na ating ikakasal. Ano? And I will give you pastors according to mine heart. Ano ang part ng sermon? Ano yan? Ang babae ay, ang lalaki, ang babae ay kinuha sa tadyang ng lalaki, malapit sa puso, upang iyong mahalin, alagaan at kalingain. Hindi ika sa paa para sipa-sipain. Hindi sa kamao para suntok-suntokin. Malapit sa puso para mahalin. Kalain mo, mamahalin mo ang babae dahil malapit sa puso. Ay ang pastor mismo galing sa puso. Bet negative ka. Are you with me? Pambihira kung mahalin mo ang opposite sex. Pero gano'n mong kamahal ang Diyos at ang lingkod ng Diyos. Yan ang problema. Huwag tayong magrunong-runungan.
Are you with me? Amen. Mahal niyo ba pastor niyo? Hindi ako maniniwala sa amen niyo kung kayo naman hindi nasunod. Tama ba? Kahit sa love life, dapat naikinig kayo. Akala may nakausap akong pastor. Hindi siya nagsosolemnize na walang 6 na buwan na dumaan sa kanya. Ang sabi niya, pastor, ito nga ay prinsipyo bago ako magkasal ng 2 naming membro, 6 na buwan siyang dadaan sa aking counseling para malaman talaga nilang sila. Sila talaga. Bakit? Marami tayong ikakasal, naging problema natin along. Ganyan. Kung nalaman natin sila talaga, dahil napayuhan natin maigi. Yung ganun. Are you with me? Gagawin natin yun. Baka kami magpa-seminar din. Are you with me? Hindi ko nakuha yun. And I will give you pastors according to mine heart. Sa totoo na, mga kapatid, hindi naman talaga ninyo ako ginawang pastor. Wala pa kayo, andito na ako. Dahil ako yung ako nga. Patay. Ano? Minsan nakakalungkot yung mga membro kung mag-ano eh. Anong naiintindihan mo? Wala ka pa inaantito ng lingkod ng Panginoon. Hindi lang napatol sa iyo. Dahil misahe pala itisod ka na, di lalo ko'y kimurahin. Tama ba? Amen. And I will give you pastors. Then, para pagtibayin, Efeso chapter 4. Efeso chapter 4 verse 11. And He gave some apostles. Sino nagbigay? Si Kristo, He. Yung He dyan, si Kristo, ang Diyos. And ano binigay apostoles? Wala na tayo niyan. Pag sinabing apostoles, living witnesses of Christ. And some prophets, meron tayo, pero foretelling. Foretelling. Not foretelling. Ibig sabihin, yung inihula, ipinapaliwanag na lang natin. Pero hindi na tayo naghuhula pa uli. Ang iyong palad ay garni ang guhit. Ibig sabihin, nataga ka. Kaya kinagkaguhit. Hindi ganon. Ating pinapaliwanag na lang ang revelation. Pero hindi na tayo nananaginip pa para sabihin ito garni. Actually, isang araw kayo na naginip. Si Madam Bigutin. Ay umahon sa swimming pool pagkahon ay bigutin. Mame, may kinagihito. Tapos yung swimming pool ay ano pala resort ni Pastor Larry Lumanglas. Ay kita ko may nangunungkit na maraming Indian at saka nahingi ako yan. Hindi naimik. Mas mayata lasa sa akin. Ay nakaligo na misis ko, yung mukhang hito na nga eh. Manggala ay hindi pa ako bigyan. Sari-sari yung panaginip kong yun eh. Kahapon naman, napanaginipan ko, ako inaiyak na ko yung magising. Bakit? Pinalo ko si Utoy dahil sinungaling. Nung mabulay ko si Utoy, sa takot pawisang-pawisan sa akin. Pawisang-pawisan. Sinumbong pa ako, hihingin. Talagang, lalo ako nagalit. Ay, yakap sa, umiyak. Pala ko yung nananaginip na naman. Ay, masasakit ang likod. Masarap tumulog. Anong napapanaginipan? Oo. Hindi na tayo naniniwala sa, siguro ang mensahe ng Panginoon. Papaluin ako. Wala na yung tapos na yon. May Bible na tayo. Yung sasabihin niya, nasabi na niya, naisulat na niya. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa yung mga extra revelation. Tapos na yon. Extra ka pa yan, di mo matapos. Hindi ka, may pa-extra pa nalalaman, di mo nga ito matapos-tapos. And He gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ang nagbigay ng pastor. Kaya yung masama ang loob mo sa pastor, sa Diyos ka masama ang loob. Amen? Amen? Kung ikaw ay negatibo sa pastor mo, tsak sa Diyos ka negatibo. Bakit? Diyos ang nagbigay niyan. Kaya yung mga sumang ang espiritu sa pastor, hindi uubra yan.
Amen? Amen? Then, last, yun. Ka-amen, amen na tayo nito. 1 verse 1. 1 verse 1. Sa English tayo, 1 verse 1. Paul, hindi, 2 Corinthians, 8 verse 1. 8 verse 1. Ang galing ka ng English, ano? Tuwit. Ano yun? Tuwit. Ibon yan. Tuwit. Ano? Moreover, brethren, we do you tuwit. Ano tuwit? Siguro yan ang root word ng witness. Bakit? Ang ibig sabihin po ng wit ay gnorizo. Ang ibig sabihin, make known. Or to know, certify, declare, make known, give to understand. Ibig sabihin, moreover, brethren, we do you to wit of the grace. So may root word ng lahat ng ginawa, abundant in the riches of liberality. Meron niyang pinatutunayan. Are you with me? May pinagtitibay. Kaya mga kapatid, yung giving, may pinagtitibay sa'yo. Amen? Ibig sabihin, yung kanilang abundance and the riches of their liberality, ito'y may pinagtitibay sa kanila. Kaya nga baka wala niyan, wala ka nito. Naintindihan niyo ba yan? Kaya mga babae, huwag agad kayong sasagot kung wala pa namang effort. Nag-iipot pa lang eh. Dapat may pinatutunayan. Amen. Huwag kang madaan sa cellphone. Ako may isang kaibigan. Isa sa kaibigan kong naipon. Nagbigay ako ng puto, kontsinta. Kinabukasan nakita ko sa basura. Yung aking karibal, binigyan ng cellphone latest. Kasal, kinabukasan. Hindi nagtagal, kasal. Ano yung ibig sabihin? Kaya mo magbigay ng malaki kapag malaki ang pag-ibig mo. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Merong sinesertify, merong pinapakialam, merong ipinapakilala, merong ipinapahayag kapag ikaw ay giving. Ano yung yan? Number 5, because of authenticating their confession. Because of authenticating their confession. Alam mo kapatid, kapag ikaw nagbibigay, meron kang pinatitibay. Ay, naintindihan niyo ba yan? Meron ka talagang pinatutunayan. Meron kang pinaiigting sa iyong pagkatao. Una, mga kapatid, ito, nabaybayan naman natin. Do you have a new heart? Do you have a new heart? So, don't be hurt. If you have a new heart, please, don't be hurt. Mga kapatid, sa kanilang giving, ang pinatutunayan nila yung biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Are you one of God's chosen? Amen? So, choose Him. Have you experienced the love of God? Have you experienced the love of God? Amen. So prove the sincerity of your love. Tingnan po ang verse. 2 Corinthians 8 verse 8. Ano sabi diyan? I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity. Alam mo kapatid, meron kang ina-authenticate.
Meron kang pinagtitibay. Meron kang pinatutunayan. Meron kang ipinaalam sa madla. Sincere ka talaga sa Diyos. Pinili ka talaga ng Diyos. Are you with me? Na kapag wala yan, hindi ka nila maintindihan kung anong meron sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Parang isang lalaki, iyak. Pagka nagpakasal sa kanya, ay mahal naman kita. Ha? Mahal ba ako? Hindi ko alam. Nga? Yung nagmamahal, halata yan. Kaya kung mahal mo ang Diyos, magpahalata ka naman. Magparamdam ka, dahil ka pa ng multo. Amen? Amen mo ba? Yes, mga kapatid, yan po ang sagot why abounded unto the riches of their liberality. Dahil mayaman sila sa kagalakan, ang kanilang buhay ay willing, ang kanilang buhay ay suko, ang kanilang buhay ay may respeto kina Apostol Pablo, ang kanilang buhay ay may pinatutunayan. Amen. Kaya hanggat hindi ka nagbibigay, wala ka pang pinapatunayan. Tayo pa'y manalangin.